Pagkatapos itago ang Ruyi Robe ay nakaramdam si Ming ng kakaiba sa kanyang Divine Sea at agad siyang naupo at pinaandar ang kanyang Divine Form. Sa loob ng Infinite Eternal Divine Sea ay mabilis na lumipad ang Divine Form ni Ming sa ibabaw ng dagat na parang siya ang Panginoon ng dagat na yun at alam ang lahat. Sa sandaling ito ay hindi na mabilang na mga nilalang ang isinilang sa loob ng Infinite Eternal Divine Sea at ang bilang nito ay hindi mas mababa kaysa sa mga nilalang sa Eastern Sea at Southern Sea ng Tianyuan Continent at marahil ay mas marami pa. Nang magkaroon ng mga nilalang ang Divine Sea ay agad itong napuno ng buhay. Dumating ang Divine Form sa gitna ng kontinente at nakita ang napakalaking bato na nasa loob nito ang kanyang trident at sa ilalim ng bato ay ang Creation Divine Liquid. Kumatok siya sa bato at nakinig ng mabuti at nakarinig siya ng tunog ng pintig ng puso. Ngunit paano magkakaroon ng puso ang isang trident? Malinaw na hindi ito puso kundi ang ritmo ng buhay mismo at nangangahulugan ito na ang trident ay hindi na isang simpleng bagay na pinadalisay o isang clone, kundi naging isang ganap na kakaibang uri ng buhay. Hindi maramdaman ng Divine Form ang mga pag-iisip ng trident at ito ay kakaiba dahil dapat ay pareho ang kanilang mga pag-iisip, dahil ito ay ganap na maituturing na kanyang clone. Nakapagtatakang ang pakiramdam niya ay ganap nang naiiba ang trident, bagaman naroon pa rin ang pakiramdam ng koneksyon ng dugo. Isang malakas na tunog ang umalingawngaw at isang napakalaking alimpuyo ang biglang lumitaw sa ibabaw ng dagat at may kumulog at kumidlat na direktang tumama sa bato. Natigilan si Ming dahil hindi ba't ito ang World Creation Lightning at Creation Divine Thunder at paano ito lumitaw sa loob ng Infinite Divine Sea at konektado ba ang alimpuyong ito sa Creation Grounds at ano ba talaga ang nangyayari? 7 araw ang lumipas bago tuluyang naglaho ang alimpuyo at ang bato ay tila may kaunting pagbabago at mas lumakas ang kanyang puwersa ng buhay. Tahimik na sinabi ni Ming sa kanyang sarili na hindi ba't ang kanyang trident ay nagiging isang creation artifact at ito ay talagang napakahirap maunawaan at hindi niya ito lubos na maintindihan. Sa ganitong paraan ay hinayaan ni Ming ang kanyang Divine Form na lumubog sa Infinite Divine Sea at binantayan ang trident nang hindi nagsasalita at hindi gumagalaw at pinagmasdan ang mga pagbabago nito. Hindi na mamalayan ay 1 taon na ang lumipas at natuklasan niya ang isang pattern na ang alimpuyo sa ibabaw ng dagat ay lumilitaw 1 beses bawat 49 na araw at tumatagal ng 7 araw sa bawat pagkakataon, kaya sa loob ng 1 taon ay 7 beses itong lumitaw na may kabuuang 49 na araw. Ang batang embryo ay hindi gaanong nagbago maliban sa bahagyang pagliit nito at unti-unti na itong nagkakaroon ng kaunting anyong tao. Ibig bang sabihin nito ay unti-unting magiging tao ang batang embryo at magiging tao ang trident? Naramdaman ni Ming na sapat na ang kanyang pagbabantay at ang Divine Form ay tumalon palabas ng Divine Sea at sa Human Imperial Palace ay binuksan niya ang kanyang mga mata. 1 taon ang lumipas sa isang kisap mata at naisip ni Ming kung ano na ang kalagayan ng labas. Lumabas siya gamit ang tunay na pagkakakilanlan bilang si Ming at nakita ang ilang tagapaglingkod ng palasyo na nagbabantay roon at nang makita ng mga tagapaglingkod ang Crown Prince ay lumuhad silang lahat. Nagtanong si Ming sa isa sa mga babaeng tagapaglingkod kung mayroong anumang malaking nangyari sa loob ng 1 taon. Ang babaeng tagapaglingkod ay bata pa at hindi mataas ang kakayahan at isa lamang siyang batang babae na naglilingkod sa iba at nang makita niyang tinatanong siya ng Crown Prince ng Human Emperor ay agad siyang nataranta at lumuhad at tumingala kay Ming nang walang alam. Hindi nakapagsalita si Ming at malumanay na nagtanong kung ano ang kanyang pangalan. Nauutal na sumagot ang babaeng tagapaglingkod na ang kanyang pangalan ay Xiao Jiao at halos hindi ito marinig ni Ming sa sobrang kaba. Tinanong ni Ming kung gaano na siya katagal dito at kung may alam siyang malalaking pangyayari sa labas sa loob ng 1 taon. Ang babaeng tagapaglingkod na nagngangalang Xiao Jiao ay ikiniling ang kanyang ulo at nag-isip at sinabing siya ay nasa palasyo na ng mahigit 2 taon at sa loob ng 1 taon ay tila wala namang malaking nangyari at ang tanging pagbabago ay ang pagdami ng mga dayuhan na pumupunta sa kanilang Free Emperor's World. Nabahala si Ming sa sinabing pagdami ng mga dayuhan at sinabihan niya si Xiao Jiao na tumayo at pagkatapos ay mabilis siyang nagtungo upang hanapin si Shanglong. Ngunit wala si Shanglong at sa halip ay ang Divine Maiden na si Yi ang nasa Crown Prince Palace at nang makita niya si Ming ay magalang siyang yumuko at tinawag itong asawa. Kinurot ni Ming ang kanyang pisngi at nagtanong kung ano na ang kalagayan ng Star Cloud Sect.
Sa halip ay niyakap ni Yi ang kanyang braso at sinabing ang Star Cloud Sect ay tuluyan ng naglaho at ang dating kontroladong puwersa nito ay sumali sa iba't ibang malalaking puwersa at ang kanilang Three Emperors World ay nakakuha ng 2 sibilisasyon at mahigit 10 malalaking mundo. Tumango si Ming at sinabing nagtagumpay nga sila at nagtanong kung nailagay na rin ang Primordial Chaos Firmament Cover. Kinumpirma ito ni Yi at sinabing pinuprotektahan na nito ang maraming sibilisasyon ng tao at sa pagitan ng iba't ibang sibilisasyon ay maraming teleportation formation ang itinayo at halos naging isang kabuuan na. Sinabi ni Ming na ito ang pangunahing dahilan kung bakit dumami ang mga dayuhan. Bumuntong hininga si Yi at sinabing ang undying clone ni Ming ay kumatawan sa Human Emperor upang pamahalaan ang ilang malalaking mundo pagkatapos ng pagbagsak ng Star Cloud Sect. Ngunit tinambangan ito ng mga kalaban at malubhang na sugatan at kasalukuyan itong nasa pagsasanay upang magpagaling. Nagulat si Ming at naunawaan kung bakit hindi niya makontak si Xianglong at sinabi niyang siya ang bahala rito at huwag itong mag-alala. Nang paalis na si Ming ay sinabi ni Yi na ang kakayahan ng undying clone ay lalong napag-iiwanan kumpara sa kanya at kung magpapatuloy ito ay maaaring magduda ang mga tao. Sumagot si Ming na kapag lumabas na ito ng pagsasanay ay tutulungan niya itong umangat at bigla siyang may naalala. Tinanong niya si Yi kung anong uri ng sining ang kanyang sinasanay at sumagot itong kamakailan lamang ay may ilang di kumpletong sining siyang naigising at iyon ang kanyang sinasanay. Umiling si Ming at sinabing hindi ito maaari dahil bilang Crown Princess ay hindi maaaring masyadong mababa ang kanyang kakayahan at ituturo niya muna rito ang Infinite Divine Art at kapag mayroon na itong pundasyon ay maaari na siyang sumunod sa kanya sa pag-aaral ng martial arts. Pakiramdam niya ay hindi simple ang pinagmulan ni Yi at hindi pa lamang ito ganap na nagigising. Pagkatapos ilagay ang sining sa isipan ni Yi ay nagtungo si Ming upang bisitahin ang Human Emperor. Kada dating lamang ng Human Emperor mula sa labas at nang makita niya si Ming ay labis siyang natuwa at sinabing tila may pag-unlad na naman ito. Sumagot si Ming na wala namang pag-unlad at pinatatag lamang niya ang kanyang kakayahan at nagtanong kung maayos na ba ang mga bagay sa Star Cloud Sect. Tumango ang Human Emperor na si Shang Wuliang at sinabing naging maayos ang lahat at ang pinuno ng Star Cloud Sect ay pinatay ni Han Jiuyin at ang mga malalakas na tao nito ay sumuko, tumakas, o kaya ay pinatay kung matigas ang ulo at ang malaking samsam ng Star Cloud Sect ay pinaghati-hatian ng lahat ng puwersa at ang kanilang Three Emperors World ay nakakuha ng 3 sibilisasyon at 16 na malalaking mundo. Nang tanungin ni Ming ang tungkol sa Tianyuan Continent ay sinabi ng Human Emperor na natural na ang sibilisasyon ng martial arts ang dapat makakuha ng pinakamalaking bahagi dahil naging main god si Han Jiuyin at lahat ay nagbibigay galang dito. Nakangiting sinabi ng Human Emperor na ang sibilisasyon ng martial arts ay nakakuha ng 5 sibilisasyon at 27 malalaking mundo at si Di Xiong ang ganap na kumokontrol sa sitwasyon at ang 5 Elements Emperor at 4 Divine Lands ay masunurin sa kanya dahil sa suporta ni Han Jiuyin. Tumango si Ming at sinabing tila masaya ang lahat sa pagkakataong ito. Sumama ang mukha ng Human Emperor at sinabing kamakailan lamang ay tinambangan ang clone ni Ming habang kinukuha ang isa sa mga sibilisasyon. Alam na ito ni Ming at nagtanong kung aling puwersa ang pinaghihinalaan ng kanyang ama. Sumagot ang Human Emperor na malamang ay mga mamamatay tao na ipinadala ng foreign race at bagaman may firmament cover na nagpoprotekta ay ang mga nasa ika-9 na antas ng longevity realm ay malayang nakakapasok at nakakalabas, kaya kailangan niyang maging maingat. Tumango si Ming at sinabing huwag mag-alala ang kanyang ama dahil hindi siya mapapahamak. Sinabi ng Human Emperor na ang kanyang tunay na katawan ay magsasanay ng ilang panahon at ang clone na ito ay magbabantay sa pagsasanay. Kaya kailangan niyang maging responsable. Natuwa si Ming at nagtanong kung malapit na bang makapasok ang kanyang ama sa susunod na antas. Mahinahong sumagot ang Human Emperor na ito ay pagpapatatag lamang ng kanyang kakayahan, ngunit may bahagyang kasiyahan sa kanyang mga mata. Sinabi ni Ming na may alam siyang isang great eternal indestructible art na maaaring makatulong sa kanyang ama at itinuro niya ito. Pagkatapos pag-aralan ito ng ilang sandali ay namangha ang Human Emperor at sinabing ang sining na ito ay talagang pambihira at may malaking tulong sa kanyang pagsasanay. Idinagdag ni Ming na dahil ang kanyang ama ay nasa Divine Path ay ibabahagi rin niya ang Infinite Divine Art at itinuro rin niya ito. Nakangiting sinabi ng Human Emperor na napakarami na niyang natanggap na pakinabang mula kay Ming at tiyak na gagantihan niya ito ng mabuti sa hinaharap.
Sumagot si Ming na huwag na itong magsalita pa at ang tanging hangad lamang niya ay ang kanyang ama ay maging isang main god sa lalong madaling panahon. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng Human Emperor at sinabing pagkatapos ng pagsasanay na ito ay malalaman na niya kung may pagkakataon ba siyang makapasok bilang main god. Nakangiting sinabi ni Ming na tiyak na magtatagumpay ito. Sinabi ng Human Emperor na pag-alis niya ay iiwan niya ang Human Emperor Seal kay Ming at sa pamamagitan nito ay maaari nitong utusan ang mga pinuno at maharlika, mga opisyal ng sibil at militar at mga Diyos ng lupa at bundok. Sa mga bagong nakuhang sibilisasyon ng Three Emperors World ay may isang medicine civilization na gustong-gusto ng immortal civilization ngunit nakuha nila at sa ilalim nito ay may 4 na malalaking mundo na may kanya-kanyang katangian at kung bakit ito pinahahalagahan ng immortal civilization ay tiyak na may espesyal na dahilan. Nang tanungin ni Ming kung nais ng kanyang ama na siya ang mamahala roon ay tumango ang Human Emperor at sinabing dahil siya ay lalantad na ay kailangan niyang gumawa ng mga bagay at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at may bahagyang pag-aalala. Nagtanong si Ming kung bakit mabigat ang kalooban ng kanyang ama. Tinanong ng Human Emperor kung alam ba niya kung bakit ipinatupad ang planong ito at kung bakit pinuprotektahan ng Primordial Chaos Firmament Cover ang napakaraming sibilisasyon ng tao at pinag-isa ang mga ito. Nabahala si Ming at nagtanong kung ang mga Great Sage ay umaasang sa pamamagitan nito ay makakalikha ng isang pinakamalakas na sibilisasyon. Tumango ang Human Emperor at sinabing ang malalakas na sibilisasyon ay lalamon sa mahihinang sibilisasyon at lalong lalakas. Tulad ng malalaking isda na kumakain ng maliliit na isda at maliliit na isda na kumakain ng hipon at hindi na kailangan ng 10,000 taon dahil sa loob lamang ng 1,000 taon ay mabilis na mababawasan ang bilang ng mga sibilisasyon ng tao sa loob ng firmament cover at ang mga makakaligtas ay lalong lalakas. Nabahala si Ming at sinabi niyang kung gayon ay ang Buddhism, Immortality at Confucianism ay may pagkakataong maging super civilization at ang mga mababang sibilisasyon ay magbubunga rin ng isang grupo ng mga mataas na sibilisasyon. Kinumpirma ito ng Human Emperor at sinabing ang Three Emperors World ay hindi kailanman nagpatali sa iisang sibilisasyon kaya sa hinaharap ay tiyak na magiging isa ito sa mga pangunahing larangan ng labanan ng iba't ibang sibilisasyon at sa panahong yun ay magkakaroon ng masalimuot na ugnayan ng iba't ibang puwersa at sunod-sunod na labanan at ang sitwasyon ay magiging lubhang komplikado. Sinabi ni Ming na mayroon siyang hangarin para sa sibilisasyon ng martial arts kaya natural na hindi niya palalampasin ang ganitong pagkakataon. Sumagot ang Human Emperor na kailangan niyang pumunta sa Medicine Civilization upang buuin ang kanyang sariling puwersa at kapag dumating ang tamang panahon ay maaari na siyang bumalik sa Three Emperors World upang higit pang paunlarin ang sibilisasyon ng martial arts. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan na niya. Pagkaalis ng Human Emperor ay kinuha ni Ming ang Human Emperor Seal at ang ilang tagapagbantay ng Human Emperor at nagtungo sa Medicine Great World. Tulad ng kasabihang ang medisina at gamot ay hindi mapaghihiwalay, ang manggagamot ay nangangailangan ng gamot, ngunit sa Medicine Civilization ay may 2 uri ng mga nagsasanay na tila apoy at tubig, ang physician at pharmacist. Ang mga physician ay nag-aaral ng mga misteryo ng katawan ng tao, nagliligtas ng buhay at gumagamot ng mga pinsala at tinutuklas ang limitasyon at sukdulan ng katawan ng tao kaya sila ay may malakas na kakayahang makipaglaban. Ang mga pharmacist naman ay kayang gawing gamot ang lahat ng bagay, lumikha ng mahiwagang pills at gumawa ng nakapagpapagaling na mga gamot. Kung babanggitin ng mga pharmacist ay hindi may iwasang pag-usapan ang Medicine Gate na isa sa 9 gates ng Legendary Academy, dahil pareho ang kanilang pinagmulan at ang nagtatag ng Medicine Gate ay mula sa Medicine Civilization at isa siyang napakahusay na pharmacist. Sa ilalim ng Medicine Civilization ay may isang Spirit Medicine Great World na sagana sa mga espiritual na gamot at ito ang pinakamaunlad sa 4 na malalaking mundo at ito rin ang lugar kung saan pinakamatindi ang labanan sa pagitan ng physician at pharmacist. Ang Medicine Civilization ay kabilang sa mga gitnang sibilisasyon na mas mataas ang antas kaysa sa sibilisasyon ng martial arts at ang bilang ng mga malalakas na tao sa Spirit Medicine Great World ay mas marami kaysa sa Tianyuan Continent. Sa Tianyuan Continent ay kakaunti lamang ang mga master sa ika-9 na antas ng Longevity Realm at ilan lamang ang kilala ni Ming, ngunit sa Spirit Medicine Great World ay may hindi bababa sa ilang dosenang nasa ika-9 na antas ng Longevity Realm. Kaya bagaman nasakop ng Human Emperor ang Medicine Civilization ay napakaluwag ng kanyang pamamahala at pinanatili ang dating kaayusan ng sibilisasyong ito. Para sa isang hindi pamilyar na sibilisasyon ay alam ni Ming ang prinsipyong pamahalaan ng hindi nakikialam,
Kaya hindi man lamang siya pumunta sa bagong itinayong palasyo ng Crown Prince ng Human Emperor at sa halip ay nagdala ng ilang tagasunod at nagsimulang magmasid-masid sa Spirit Medicine Great World. Ang pinakamahalagang lungsod ng Spirit Medicine Great World ay tinatawag na Donghua City at ang palasyo ni Ming ay itinayo sa lungsod na ito. Ang lawak ng Donghua City ay hindi kasinlaki ng imperial na lungsod ng Three Emperors World. Ngunit kung ikukumpara sa gitnang kabisera ng Tianyuan Continent ay mahigit 10 ulit itong mas malaki. Sa mataong kalye ay may mga tindahang nakahilera at ang mga tao ay parang sinulid na naghahabi. Nakakita si Ming ng isang tindahan ng gamot at dahil sa kuryusidad ay pumasok siya rito. Ang harapan ng tindahan ay hindi gaanong malaki, ngunit nang pumasok siya ay natuklasan niyang ito ay isang siyam na palapag na tindahan kung saan bawat palapag ay nagbebenta ng iba't ibang gamot. Pagpasok niya ay masiglang sumalubong ang isang tagapaglingkod at nagtanong kung ano ang nais niyang bilhin. Sumagot si Ming na tumitingin lamang siya. Sinabi ng tagapaglingkod na ang mas magagandang gamot ay nasa ika-6 na palapag pataas at ang mga nasa ibaba ay mga ordinaryong klase lamang, dahil nakita niyang may kakaibang tindig si Ming at ang kanyang mga tagasunod ay mga kahangahangang tao kaya alam niyang hindi ito nagkukulang sa pera. Tumango si Ming at direktang pumunta sa ika-9 na palapag kung saan halos walang customer at kakaunti lamang ang mga nakadisplay. Sa isang bahagi nito ay puro pills ang nakalagay at lahat ay mga banal na pills. Sa Medicine Continent ay hinahati ang gamot sa 3 uri, mortal na gamot, espiritual na gamot at divine medicine at gayon din ang mga pills. Ang mga divine medicine ay hinahati pa sa unang antas ng divine medicine, ikalawang antas ng divine medicine at ang pinakamataas ay ang ika-10 antas ng divine medicine at sa ibabaw pa ng divine medicine ay mayroon pang maalamat na antas ng pills at epikong antas ng pills. Ngunit ang gayong mga pambihirang gamot ay bihirang lumitaw sa mundo. Nakita ni Ming ang 5 Thunder Body Temperang Pill na isang unang antas na divine medicine na nagkakahalaga ng 20 longevity coin, ang 9 Revolutions Golden Body Pill na ikatlong antas na divine medicine na nagkakahalaga ng 15,000 longevity coins at ang 5 Elements Spirit Nourishing Pill na ika-4 na antas na divine medicine na nagkakahalaga ng 135,000 longevity coins at naisip niyang ang mga pills na ito ay talagang may mataas na halaga. Pagkatapos ay pumunta siya sa ikalawang bahagi at nakita niyang nagbebenta sila ng mga formula ng gamot, mayroong mga formula na spiritual level at mga formula na divine level, ngunit ang antas ay hindi gaanong mataas. Tinawag ni Ming ang tagapaglingkod at nagtanong kung hindi ba't kapag nagbenta sila ng formula ng gamot ay maaari nang gumawa ng gamot ang iba at paano na ang kanilang negosyo. Nagulat ang tagapaglingkod sa tanong at matagal bago nakasagot at sinabi nitong napakasimple ng pag-iisip ni Ming tungkol sa paggawa ng gamot. Dahil ang paggawa ng gamot ay hindi lamang nangangailangan ng formula kundi nangangailangan din ng pharmacist at ang posisyon ng pharmacist ay napakataas at halimbawa sa parehong formula ay hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao at ang karaniwang pharmacist ay kayang gumawa ng espiritual na gamot at ang mahuhusay na pharmacist ay kaya pang pagbutihin ito at gawing divine medicine. Tumango si Ming at nagtanong kung madali bang ibenta ang mga pills. Masiglang sumagot ang tagapaglingkod na siyempre madali itong ibenta at nagtanong kung si Ming ay mula sa labas ng mundo, dahil marami sa kanila ay hindi gaanong nagsasanay at ang kanilang kakayahan ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng lakas ng gamot at halimbawa ang kanilang master ay 50 taon pa lamang ngunit isa ng master sa unang antas ng longevity realm at ang talento ng kanilang master ay hindi gaanong mataas at hindi rin ito gaanong nagsikap at ang kanyang pagsasanay ay talagang itinambak lamang ng mga pills. Nagtatakang nagtanong si Ming kung maaari bang magkaroon ng malaking tagumpay ang gayong labis na pag-asa sa gamot. Sumagot ang tagapaglingkod na siyempre at kung ang isang tao ay may sapat na talento at handang magsikap ay ang tulong ng lakas ng gamot ay magpapabilis ng kanyang pagsasanay at magpapatatag ng kanyang pundasyon at halimbawa ay may 2 tao na pareho ang talento at kasipagan, ang isa ay gumagamit ng gamot at ang isa ay hindi at ang hindi gumagamit ng gamot ay maaaring abutin ng 100 taon bago maging mage at hindi na maaaring tumaas pa. Samantalang ang gumagamit ng gamot ay malamang na maging mage sa loob ng 30 taon at may pagkakataon pang tumaas sa hinaharap. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan na niya at ang mga tao ng medicine civilization ay may malaking pangangailangan sa gamot at nagtanong kung ang mga tagalabas ay bumibili rin ng kanilang mga pills.
Ngumisi ang tagapaglingkod at sinabing iyon ang tamang tanong at mula nang itayo ang teleportation formation ay parami ang pumupunta upang bumili ng kanilang gamot at sa totoo lamang ay sa bawat dalawang gamot na nabebenta ay isa ang binibili ng mga dayuhan at sa paglipas ng panahon ay lalong gaganda ang negosyo at dahil sa napakaganda ng negosyo ay tumaas ng malaki ang presyo ng gamot kumpara sa mga nakaraang taon at maging ang presyo ng mga sangkap ay halos double na rin. Tumango si Ming at tiningnan ang ilan pang lugar at sa huli ay bumili siya ng ilang aklat tungkol sa prinsipyo ng gamot at ilang daang formula ng gamot bago umalis. Paglabas niya ng tindahan ay nagpatuloy siya sa pagbisita sa maraming tindahan ng gamot at bumili rin ng maraming formula, aklat at maging mga pills. Lumipas ang isang araw at sa gabi ay bumalik siya sa kanyang palasyo at nagsindi ng ilaw upang magbasa. Ang palasyo ay itinayo ng napakaganda sa pinakapuso ng Donghua City at napakataas ng gusali na halos matatanaw ang kalahati ng lungsod. Sa loob ng tahimik na opisina ng palasyo ay ginamit ni Ming ang kanyang divine sense upang basahin ang mga aklat at formula ng gamot at isinapuso ang mga ito. Noong una pa sa Longevity Hall ay kabilang na sa 24 na sibilisasyong kanyang natutunan ang Medicine Civilization at marami na siyang nabasang mga klasikong akda at ang kanyang nakikita ngayon ay hindi kasinlalim ng kanyang nabasa noon, ngunit ang kanyang layunin ay hindi pag-aaral kundi pag-unawa sa pangkaraniwang Medicine Civilization. Napagtanto ni Ming na ang mga tao ng Medicine Civilization ay may napakalaking pangangailangan sa gamot at ang 4 na malalaking mundo ng Medicine Civilization ay may kabuuang populasyon na mahigit 30 trilyon at sa pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan ng mga sibilisasyon ay ang mga dayuhang mamimili ang magiging pangunahing puwersa at ang kanilang pangangailangan ay magiging 10 ulit ng mga lokal na residente, kaya ang populasyon na may pangangailangan sa gamot ay hindi bababa sa 300 trilyon at kung ang bawat tao ay gumagastos ng isang longevity coin sa gamot bawat taon ay ang taunang benta ay aabot sa 37,000 bilyong eternal coins at dahil sa pagbubukas ng merkado ay pagkalipas ng 100 taon ay aabot ito sa 300,000 bilyon at pagkalipas ng 1,000 taon ay hindi na mahirap abutin ang mahigit 3 milyong bilyong eternal coins. Gamit ang praktikal na kaalaman sa negosyo na natutunan niya mula sa dating lupain ng sangkatauhan ay nagsimula siyang magkalkula at napagtanto niyang kung pipiliin niya ang mga pinakamabentang pills at gagawin ito ng maramihan, bibili ng mga sangkap ng maramihan at ibebenta ng maramihan ay magiging napakalaki ng kanyang kita. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tagapagbantay na magpadala ng mga tao upang siyasatin ang lahat ng pangunahing lungsod ng 3 malalaking mundo at alamin ang kasalukuyang kalagayan ng merkado. Ang kapangyarihan ng Crown Prince ng Human Emperor ay napakalaki at mabilis na nagpadala ng mahigit 100 milyong tao sa 4 na malalaking mundo at mahigit 1,000 lungsod upang magsagawa ng pagsisiyasat. Habang isinasagawa ang pagsisiyasat ay nagpadala si Ming ng mensahe sa Tianyuan Continent at ipinag-utos kina Liu Piao at Wu Chenying na pansamantalang iwanan ang negosyo ng tindahan ng gamot sa Tianyuan Continent at sinabing susunduin niya sila patungo sa Spirit Medicine Great World. Pagkatapos may padala ang mensahe ay agad niyang kinontak ang Spacetime Sword at dinala siya nito sa Wargrade World at bago pa man ito ay nakipag-ugnayan na siya kay Gan GMA at ang lahat ng kanyang mga paninda ay naibenta na at ang mga binili ay handa na rin. Ang Wargrade World ay wala sa ilalim ng proteksyon ng Primordial Chaos Firmament Cover ngunit hindi ito hadlang sa kasaganaan nito at noong nakaraang buwan ay natapos na ni Gan GMA ang mga bagay na ipinagkatiwala ni Ming, ngunit si Ming ay nasa pagsasanay noon at hindi siya makontak. Nang makita ni Ming si Gan GMA ay napansin niyang hindi maganda ang kanyang kalooban at nagtanong kung ano ang nangyari. Bumuntong hininga si Gan GMA at sinabing noong nakaraang buwan ay pumunta ang pamilya Feng upang manligaw at pumayag ang kanyang ama. Sinabi ni Ming na hindi ito malaking bagay at maaari naman siyang umalis na lamang, ngunit sumagot si Gan GMA na hindi ito maaari dahil kapag umalis siya sa pamilya Gan ay hindi na niya kayang suportahan si Ming. Nag-isip si Ming at nagtanong kung paano niya ito matutulungan at malungkot nang umiti si Gan GMA at sinabing wala ng ibang paraan maliban na lamang kung maipakita ni Ming ang napakalaking halaga upang mapansin ng kanyang ama. Nag-isip si Ming ng ilang sandali at sinabing dalhin siya nito sa kanyang ama. Nagulat si Gan GMA at nagtanong kung sa kanyang ama nga ba at kinumpirma ni Ming at sinabing hindi ba't sinabi nitong kailangan niyang malaman ng ama nito ang kanyang halaga. Nag-alinlangan si Gan GMA ngunit sinabi ni Ming na magtiwala ito sa kanya dahil tiyak na hindi na muling ipapakasal ng kanyang ama si Gan GMA kay Feng Zonto at ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa na hindi maipaliwanag na nagbigay ng tiwala kay Gan GMA at buong lakas siyang tumango at sinabing naniniwala siya.
Madaling nakipagkita si Ming kay Gan Taiyan dahil hindi lamang siya ang Heavenly Lord ng pamilya Gan kundi isa ring mahalagang customer at ang mga order na inilagay ni Gan GMA noon ay nagkakahalaga ng ilang bilyong Eternal Coins at hindi pa kasama rito ang isang grupo ng mga kayamanang ibinente ni Ming na nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong Eternal Coins. Nang makita ni Gan Taiyan si Ming ay personal siyang tumayo upang salubungin ito at sinabing isang marangal na panauhin ang dumating at paumanhin sa hindi paghahanda at inanyayahan itong umupo at bilang isang negosyante ay binigyan niya ng sapat na paggalang si Ming kahit na hindi gaanong mataas ang kanyang kakayahan. Bahagyang tumango si Ming at sinabing nagpapasalamat siya sa pagiging magalang nito at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ye Ming mula sa Tianyuan Continent at ang kanyang isa pang pagkakakilanlan ay ang Crown Prince ng Human Emperor ng Three Emperors World na kasalukuyang namamahala sa Medicine Civilization at bukod pa rito ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol ang Sword Realm at Weapon Realm. Nagulat si Gan Taiyan at muling tumayo at nagtanong kung siya nga ang Crown Prince ng Human Emperor. Suminghal si Gan GMA at sinabing hindi ba't mas kilala ang pangalan ni Ye Ming kaysa sa Crown Prince ng Human Emperor. Bilang isang tao na may malawak na kaalaman ay biglang nagbago ang mukha ni Gan Taiyan at naalala niyang ang dalawang tao na gumawa ng napakalaking ambag para sa sangkatauhan ay may isang nagngangalang Ye at nagtanong kung siya nga iyon. Kinumpirma ito ni Ming at sinabing siya nga yun at ang isa pang kasama ay si Yun Feng na kanyang sinumpaang kapatid at amang sa sumpaan ng Human Emperor at alagad ni Tang Yuxian at siya rin ay alagad ni Tang Yuxian at pumasok na sa Andayang Academy ng Legendary Academy. Nagmamadaling nagpakumbaba si Gan Taiyan at sinabing paumanhin sa kanyang naunang kakulangan sa pagtanggap at hiniling ang pangunawa ng Crown Prince ng Human Emperor. Alam na alam ni Gan Taiyan na si Ming ay gumawa ng walang katulad na ambag at sa hinaharap ay tiyak na makakatanggap ng napakalaking gantimpala at ang gantimpalang ito ay hindi lamang manggagaling sa Three Emperors World o sa alinmang puwersa kundi mula sa mga great sage tulad ni Confucius at Soul Emperor at kahit na hindi pa niya ito natatanggap ngayon ay tiyak na darating ito sa hinaharap. Dahil kung hindi ay sino pa ang magnanais na maglingkod para sa sangkatauhan. Sinabi ni Ming na nagpapasalamat siya sa pagiging magalang nito at ang kanyang pagpunta ay upang hilingin na huwag ipakasal si Gan GMA sa pamilya Feng. Si Gan Taiyan na mas maraming karanasan kaysa sa nakikitang iba ay agad na nag-isip ng malalim at nakangiting sinabing ang ganitong maliit na bagay ay hindi dapat pinag-aabalahan ng Crown Prince ng Human Emperor at tiniyak niyang ang lahat ay susunod sa kagustuhan ng kanyang anak. Tuwang-tuwang nagtanong si Gan GMA kung totoo ang sinabi ng kanyang ama at nakangiting sumagot si Gan Taiyan na paano siya magsisinungaling sa harap ng Crown Prince ng Human Emperor at dahil sa mataas na katayuan nito ay hindi sapat ang 1 trilyon. Kaya magpapatawag siya ng pulong ng pamilya upang itaas ang halaga ng suporta sa 12 bilyong Eternal Coins, nakatumbas ng halos 1,000 trilyong Longevity Coins at ito ay talagang isang malaking halaga. Nakangiting nagpasalamat si Ming sa kanyang suporta at tumawa si Gan Taiyan at sinabing dahil naririto na siya ay huwag na itong magmadali at manatili muna ng ilang araw upang magawa niyang ipakita ang kanyang pagiging mabuting host. Tumanggi si Ming at sinabing mayroon pa siyang mga bagay na kailangang gawin at sa ibang araw ay maghahanda siya ng masaganang regalo at muling bibisita. Hindi na siya pinigilan ni Gan Taiyan at sinabing hindi na siya nito pipigilan pa at inutusan si Gan GMA na ihatid ang Crown Prince ng Human Emperor. Masayang pumayag si Gan GMA at pagkaalis ni Ming ay pinaningkita ni Gan Taiyan ang kanyang mga mata at mahinaong nag-utos na magpatawag ng pulong ng pamilya sa hating gabi ngayong gabi dahil may mahalagang bagay na pag-uusapan at ang lahat ng mga nakatatanda ay dapat na dumalo at isang tinig mula sa kawalan ang sumagot. Paglabas ng pamilya Gan ay nagtanong si Ming kung magkano ang kabuuang halaga ng kanyang mga naibentang paninda at nakangiting sumagot si Gan GMA na mahusay niya itong naasikaso at naibenta ng 116 na bilyong Eternal Coins. Tumango si Ming at sinabing mas mataas ito ng 1,300 bilyong Longevity Coins kaysa sa kanyang inaasahan at talagang maganda ito. Naglabas si Gan GMA ng isang listahan na naglalaman ng lahat ng binili ni Ming at tiningnan niya ito at nakitang ang kabuuang gastos ay lumampas sa 1 trilyong Longevity Coins at ang gastos sa pagbili ng Artisan Puppet, Battle Puppet, materyales sa pagkumpuni at mga kanyan para sa War City ay kumonsumo ng 7,232 bilyong Longevity Coins at ang pagkumpuni sa World Destroying Cannon ay kumonsumo rin ng napakalaking halaga na ang pagbili pa lamang ng iba't ibang materyales ay umabot sa 2,644 bilyong Longevity Coins at ang kabuuan ng dalawang ito ay umabot sa 9,876 bilyon.
Tiningnan ni Ming ang listahan at bumuntong hininga at sinabing ang kanyang kinita ay hindi pa pala sapat at may pagkukulang pa na 480,000 bilyong longevity coins. Sumagot si Gan GMA na hindi ito problema dahil bilang Heavenly Lord ay may karapatan siyang umutang at ang perang ito ay babayaran na lamang sa hinaharap. Kinuha ni Ming ang ilang libong storage tool na nakuha niya mula sa Creation Grounds at inilagay sa isang singsing at sinabing sa kanyang tansya ay nagkakahalaga ito ng halos 100,000 bilyong longevity coins at ibinigay niya ito kay Gan GMA. Sumagot si Gan GMA na hindi ito mahalaga at sasabihin niya sa kanyang ama na ibigay ang 12 bilyong eternal coins para sa taong ito at sa tulong ng perang ito ay hindi magiging problema ang 480,000 bilyong longevity coins. Tumango si Ming at sinabing mabuti yun, ngunit ipinagpatuloy pa rin niyang ipabenta ang mga bagay na ito at bumuntong hininga siya at sinabing hindi niya inaasahang muli siyang magiging mahirap at ang natitira na lamang sa kanya ay ilang libong bilyong longevity coins na kung ikukumpara sa kanyang dating kayamanan ay masasabing isa na siyang mahirap. Pagdating sa Sword Realm ay agad na inutusan ni Ming ang 100 milyong artisan puppet na ayusin ang War City at kasabay nito ay inilagay na rin ang kanyang biniling battle puppet, Star Cloud Giant Cannon, Star Cloud Cannon at Annihilation Cannon at hindi magtatagal ay ang War City na ito ay magiging kanyang pinakamalakas na sandata. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang 1 milyong artisan puppet upang ayusin ang World Destroying Cannon at ang World Destroying Cannon ay mas madaling ayusin kaysa sa War City at hindi magtatagal. Ngunit ang mga materyales na kailangan ay napakamahal at ang ibang tao ay talagang hindi kayang ayusin ito. Tinaya ni Ming na sa loob ng 1 buwan ay maaari nang gamitin ang World Destroying Cannon at labis niyang inaabangan kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Matapos ayusin ang lahat ay ibinalik ni Ming si Gan GMA sa pamilya Gan at pagkatapos ay ipinadala siya ng Space-Time Sword sa Tianyuan Continent. Pagdating niya sa Tianyuan Continent ay naramdaman niyang ang kontinenteng ito ay ganap ng naiiba kaysa dati at ang populasyon ay nabawasan ng hindi bababa sa 50% at agad niyang naunawaan na ang mga malalaking puwersa ang nagdala sa mga tao palayo at dahil nakakuha ang Tianyuan Continent ng ilang dosenang malalaking mundo ay sino pa ang magnanais na manatili sa ganitong maliit na lugar. Saan man siya tumingin ay mga lungsod na walang laman at iniwan ng mga tao at ang Eastern Capital, Central Capital, Northern Capital, Southern Capital, Western Capital, ang mga himpilan ng 4 Divine Lands, ang mga himpilan ng 9 Great Holy Lands at ang mga himpilan ng iba't ibang sekta at grupo ay halos iniwan na lahat at ang mga nanatili ay karamihang mga ordinaryong tao na walang talento at walang tagapagtaguyod at marami sa kanila ay hindi man lamang nagsasanay. Bumalik si Ming sa Heavenly Dao Sect at sina Mei Ru at ang mga alagad ay lumabas upang salubungin siya. Nagtanong si Ming kung ang lahat ba ay umalis na at sumagot si Mei Ru na napansin din niya ito at ang 4 Divine Lands at 5 Elements Divine Dynasty ay ganap ng lumipat at ang mga mamamayang may kaunting talento ay isinama na rin at ang mga natira na lamang ay ang ilang maliliit na grupo na orihinal na nagbabalak na samantalahin ang sitwasyon at kung hindi dahil sa Heavenly Dao Sect na nagpapanatili ng kaayusan ay matagal nang nagulo ang Tianyuan Continent. Nagtanong si Ming kung pati ang Martial God Valley ay umalis na rin at kinumpirma ito ni Mei Ru at sinabing ang lahat ng maaaring umalis ay umalis na at bumuntong hininga siya at nagtanong kung aalis din ba sila. Sumagot si Ming na syempre hindi sila aalis, dahil 4 na bahagi ang umalis ngunit may 6 na bahagi pa ang natira at kung aalis sila ay paano mabubuhay ang mga ito at pinaalalahanan niya itong ang Heavenly Dao Sect ang tagapagtanggol ng Tianyuan Continent. Nagtanong si Mei Ru kung ano ang pag-asa sa lugar na ito at sumagot si Ming na ang mga tao mismo ang pag-asa at ang populasyon ng Tianyuan ay hindi bababa sa 5 trilyon at sino ang nagsabing walang lalabas na henyo ng martial arts sa kanila. Nagtanong si Mei Ru kung ano ang susunod nilang gagawin at sumagot si Ming na ang pag-alis ng mga tao na yun ay isang mabuting bagay dahil wala nang makikialam sa kanila at ngayon ay sila na ang mga Panginoon ng Tianyuan Continent at maaari nilang gawin ang anumang nais nila at sa pagsasanay ng martial arts ay mahalaga ang talento ngunit mas mahalaga ang paniniwala at bagaman orihinal na hindi siya magtatagal ay lilikhain niya ngayon ang isang sistema ng martial arts na angkop para sa mga ordinaryong tao. Pagkasabi nito ay agad niyang pinuntahan si Xiao sina nakaupo sa sanga ng Undying Divine Tree at kumakain ng buto ng mirasol at nang makita siya ni Ming ay naramdaman niyang nagbago na naman ang kanyang tindig at nagtanong kung si Han Jiuyin ay pumasok na sa 2 antas ng Martial God at kung si Xiao Si ay malapit na ring pumasok. Iniuga-uga ni Xiao Si ang kanyang mga paa at sinabing hindi pa ito ang tamang panahon.
Nang tanungin ni Ming kung bakit ay sumagot si Xiao na ang Tianyuan Continent ay isang sibilisasyon ng martial arts at natuklasan niyang ang sibilisasyong ito ay tila mas angkop para sa kanya. Sinabi ni Ming na ang landas na ito ay hindi madali at sa mga susunod na araw ay muli niyang isasaayos ang mga pamamaraan ng pagsasanay sa ilalim ng martial god at kapag nagtagumpay siya ay nais niyang ipadala ni Xiao ang pamamaraang ito sa bawat tao sa Tianyuan Continent. Sumagot si Xiao na madali lamang yun at mag-focus na lamang si Ming sa pagsasaayos ng mga pamamaraan ng martial arts. Pumunta si Ming sa kanyang pag-aaral at nagkulong doon. Napakarami na niyang naranasan at nabasa na niya ang hindi mabilang na martial arts sa book realm at nakilala ang 24 na sibilisasyon at ang mga alaala ng human ancestor ay nakabaon sa kanyang puso at kasama ang kanyang walang katulad na karunungan at napakalakas na kakayahang mag-analisa at magkalkula ay hindi naging mahirap para sa kanya ang pagsasaayos ng martial arts. At bawat oras ay pinapadala ni Xiao ang isang ordinaryong tao mula sa Tianyuan Continent sa tabi ni Ming sa loob ng 15 minuto bago ito ibalik at ito ay paulit-ulit na ginawa sa loob ng kalahating buwan. Sa ika-16 na araw ay sa wakas ay lumabas siya at pinuntahan si Xiao na nagtanong kung nagtagumpay siya. Tumango si Ming at sinabing para sa 8 yugto mula sa Martial Apprentice, Martial Warrior, Martial Master, Grand Martial Master, Martial Guru, Martial Dominator, Supreme Master at Martial Saint ay lumikha siya ng angkop na martial techniques, sining, lihim na pamamaraan at mga pamamaraan at mayroon pang kaukulang pantulong na pills at training treasure ground. Sinabi ni Ming na patungkol sa mga pills ay magpapadala siya ng tao upang mabilis na gumawa nito at patungkol naman sa training treasure ground at training mechanism ay magpapadala rin siya ng tao upang mabilis na itayo ito at sa hinaharap ay ang Tianyuan Continent ang magiging puso ng sibilisasyon ng martial arts. Tahimik na ginamit ni Xiao ang kanyang divine ability at ipinadala ang mga pamamaraan ng pagsasanay na isinaayos ni Ming sa isipan ng bawat mamamayan ng Tianyuan Continent at sa isang iglap ay hindi mabilang na tao ang lumuha at tumingala sa langit nang may pasasalamat at dahan-daang lumuhad at ang iba ay mahigpit na kinuyam ang kanilang mga kamao at ang iba ay umiyak ng malakas. Dahil ang karamihan sa kanila ay sinabihan noon na hindi sila maaaring magsanay o ang kanilang talento ay masyadong mababa upang magkaroon ng malaking tagumpay. Ngunit ngayon ay sinabi sa kanila ng kanilang tagapagtanggol na Diyos na bawat isa sa kanila ay may pagkakataong maging martial god, kaya paano sila hindi mapupuno ng damdamin at pasasalamat? Naramdaman ni Xiao ang damdamin ng mga tao at nagtanong kung hindi ba ito labis at kung paano kung hindi ito magtagumpay. Matatag na sumagot si Ming na tiyak na magtatagumpay ito, dahil bawat tao ay may potensyal at kapag ang potensyal na ito ay nalinang ay ang bawat isa ay magiging henyo at ang kanyang nilikhang pamamaraan ay nagsisimula sa paglinang ng potensyal at pagpapalakas ng kalooban at hanggat handa silang magsikap ay tiyak na magtatagumpay sila. Pagkatapos maipalaganap ang sining ay agad na nagsimulang maghanda si Ming para sa pagtatayo ng training treasure ground at training mechanism, ngunit ang nakakahiyang bagay ay kakaunti ang kanyang pera at kinailangan niyang humingi ng tulong kay Gan GMA. Sa kabutihang palad ay natanggap na ni Gan GMA ang suporta para sa taong ito na 1,000 trilyong longevity coins at sa tulong ng perang ito ay nakapagsimula na siyang magtayo at agad na ipinadala si Ma Xianqiao sa iba't ibang sibilisasyon upang bumili ng mga materyales para sa pagtatayo ng training treasure ground. Matapos ayusin ang lahat ay bumalik si Ming sa Spirit Medicine Great World upang maghanda para sa mga pills. Mayroon siyang sariling pananaw tungkol sa mga pills, ang maghanda ng sariling materyales at gumawa ng sarili nitong gamot. Upang makatipid ng malaking gastos at kasabay nito ay mabilis na masakop ang malawak na merkado at sa kanyang palagay ay ito ay mas kikita kaysa sa pagbebenta ng mga sasakyang pandigma.